Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Sadyang hindi na talaga mapigilang magkalabasan na talaga ng baho matapos ang walang katapusang kaliwat kanang siniraan, halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at di umano'y ginapang ang pirma ng isang araw lamang para lang maimpit sa Kongreso at para lamang raw malihis ang taong bayan sa tunay at totoong usapin ng bayan tungkol sa di umano'y kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na siyang ibinunyag sa isang press conference ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang pananahimik, mukhang bumaliktad na at sumabog na ang dating Senate President at senatorial aspirant na si Tito Soto. Tila binasag na nito ang katahimikan at di mapigilang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ng palasyo at kongreso matapos nitong magsalita at pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari. Nasabing BICAM report na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan. Matapos ang tila pananahimik ng dating senador at Senate President na walang iba kundi si Tito Soto, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo at lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Gimbo. Ayon pa sa inilabas na balita online ng Abante, Tito Soto, inupakan si Gimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Gimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugunit ang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Gimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na itama ang mga ito. Saad pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriation or amounts have already been decided upon. Wika ni Gimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Dagdag niya. Giit naman ni Soto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa parliamentary rules at procedures workshop. Some of legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary. Impeachment ni BP Sara hindi na matutuloy. Nako, Duterte, eto ha, katatapos lang, Duterte dinumog, siniguro niya na mananalo ang buong PDP senatoriables. Matindi yan. Pangatlo,
naglaho na ang mga pangarap ni Tamba. Lintik na tao talaga to si Tamba, no? Ambisyoso. Akala mo kung sino. Nobody naman ito bago maging presidente to si Marcos. Okay? Pang-apat, sasama si Tamba sa Hawaii. Bitbitin nyo na sa Hawaii si Tamba, okay? So yan po topic ulit ha, huwag po kakalimutan. Pa-subscribe ulit doon sa mga hindi ko pa po subscriber, Coach Oli News PH. Simulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Nako, ito, tingnan niyo itong litrato na ito. No? Ito yung nakuha ko kay sa FB ni Tio Moreno. At tingnan ninyo, ito yung 2016. Ha? Nagsimula sa ganito ang ating ang pagtatanggol ng mga Duterte sa taong bayan. Ito yan, 2016. At ito naman ngayon, yung kanina lang. Okay? Ito, this is very, very strong statement coming from the Duterte camp. Kita nyo yung dami? Ha? Dinumog po ang Duterte. Ito pong malaking bagay po ito. This is Duterte brand. Hanggang ngayon, pinakita ng Duterte yung lakas nila na wala ang mga Marcos. Pansinin nyo ang mga sorties ng Marcos. Talaga namang si Marcos kakaway-kaway walang pumapansin. Puro paninira. Ginagamit pa ang pulis para pampadami ng crowd. Wala ako ngayon sa Cebu. Pero I'm sure sa ganyang kadaming tao, marami pang hindi pinapasok. Sanay na po ako pumunta ng rally. Sanay na po ako pumunta ng sorties. Pag ganyang kadaming tao, marami na po inaawat na nga po yan. Diba? Kung ihahambing natin, ultimo pulis pinagsusuot ng pula ni Marcos. Ito wala pang mga gwardya yan. This is a very strong statement na ang impeachment ay hindi na matutuloy. Napakadami po ng tao. Napakadami po. Ang daming aerial nakuha. Tingnan nyo po sa SMNI. Ang dami pong drone shot. Tingnan nyo po ang sorties ni Marcos. Wala silang ganon. Puro capture lang ng isang side. Kukuhanan, tapos aalis. Kukuhanan, aalis. Wala. Okay? Ako, hinahamon ko kayo, Marcos, sa inyong mga sorties, maglabas kayo ng mga ganitong drone shots. Maglabas kayo ng crowd, yung dami ng crowd. At huwag kayong umasa sa pulis para dumami ang inyong crowd. Nakakahiya po kayo, Marcos. Oh, 'di ba? Ito yung napakahalaking halimbawa ng Duterte brand. Napaka-importante po nitong Duterte brand dahil this speaks the power and the mandate of BP Sara. Tandaan po natin 32 million po ang boto ni BP Sara. At si Marcos ay 31 lang pero kaya lang dumami yan because of BP Sara. Pag kinumpare mo yung kanilang mga rallies, malayo po ang rally ng BP Sara. It means yung 32 million ni BP Sara ay nananatiling 32 million or mas madami pa. At ngayon ay nilalangaw kung dinudumog po ang Duterte, kung dinudumog ang Duterte brand, ang Marcos nilalangaw po. Kailangan gumamit ng pera, kailangan gumamit ng ayuda, kailangan gumamit ng pulis. Eto mga yan, ilang rally na po ang napuntahan ko sa Duterte. Ilang rally na po ang napuntahan ko sa Maysug. Walang namimigay ng pera, walang pagkain, wala lahat. Maniwala po kayo sa akin, hindi po kami nabigyan ng pera kahit 5. Sagot pa namin ang aming pamasahe. Kaya ako natutuwa, no? Nagsasalita na po ang taong bayan. Ito yung indignation rally po ito. Ito'y pagsigaw ng laban sa impeachment kay BP Sara. At hindi lang po ito rally para kontrahin ang impeachment kay BP Sara. Again, this is a strong statement that PDP will win. Dito muling siniguro ni PRRD mananalo ang... Tandaan nyo ba, di ba? Binanggit ni PRRD na mananalo ang PDP. Binanggit niya yan. Dito, binanggit ulit sa pamagitan ng dami ng tao. He will sure that PDP will win. Kaya vote straight po tayo. Ha? At ikampanya po natin. And then, gaya na sabi ko, this is a very, very strong statement. Hahayaan ba natin? Tingnan nyo, nagsalita ang taong bayan. Ganyang kadami ng ayaw ng impeachment. Ilan lang po ang pumirma sa mga congressman. At sinasabi pa na garantisado, meron silang natanggap na 150 million reasons kaya sila pumirma. Mga magnanakaw, mga kurap.
200 plus lang na congressman ang pumirma, samantalang ang dami ng tao na ito. Ilan ang bumoto kay BP Sara? Ilan lang ba ang boto ng mga congressman na yung kahit pagsamasamahin mo, hindi aabot kay BP Sara? Pag kinumpare nyo ulit dito, nagsasalita ang Cebu. Ito ay hindi lang salita ng Cebu. Ito ay salita ng buong Pilipinas. Ayaw namin sa impeachment. Nagrally ang INC kasama ang ibang simbahan. Nagsalita, napakadami, dinumog ulit. Ayaw sa impeachment. Yung mga para sa impeachment, nagrarally, nagsisisigaw, tingnan nyo nilangaw. Ni hindi umabot ng 500. Nakita nyo? Oh. So isipin po natin, tayo po ayaw natin sa impeachment. Ang Pilipinas ayaw ng impeachment. Ang Pilipino ayaw ng impeachment except yung mga ilang congressman na nakatanggap ng 150 million. O yung mga kukonting nagrarally. Hindi po ako nagbibiro Kayo, saliksikin nyo sa mga balita, hindi lang sa SMNI, kahit saan, kahit doon sa mga bias media, check ninyo. I-compare ninyo yung rally ng pabor sa impeachment at i-compare nyo yung rally ng ayaw sa impeachment. Bulag ka na lang pag hindi mo pa nakita yun. Bingi ka lang pag di mo pa nakita yun. Or bayad ka. Nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka. Kasi bayad ka. Kitang-kita na po yan. Kahit dun sa mga media nakakampi ni Marcos at ni Tamba, lumabas, nalantad ang difference nung dami ng tao. Ito po, ipakikita ko pa po sa inyo eto. Isa to sa kuha. Kanina, tingnan nyo kung gaano kadami. Ito yung rally dyan sa Cebu. Tindi, no? Tanong ko sa inyo mga bashers, kahit kayo, tanongin ko kayo mga manonood. Kahit ikaw ay pula, ikaw ay dilaw, o kahit ikaw ay mga makaduterte, sige lahat na po tanongin natin. Magkalapit ba yung dami ng tao doon sa ayaw ng impeachment at doon sa gusto ng impeachment? Nakita nyo yung layo? Di ba kakapiranggot? Parang sila lang ang sigaw ng sigaw. Tapos ibinabalita pa ng media. Eto ngayon lang kasi ito Na? Pero after mga 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at ito hindi. Kasi ito yung ngayon as of now. Ito ay binabalita pa lang as of the recording of this video. Ito ay binabalita pa lang sa SMNI. Wala pa to sa ibang mainstream media. Abangan natin kung ibabalita nila ito. Malagay natin after 3 hours, 4 hours, 5 hours kung ibabalita nila. Pero kung hindi nila ito binabalita, they are biased. Di ba? Alam natin, kapit mga kapatid, may mga pag-asa na tayo. Unti-unti na po lumalabas ang taong bayan. At abangan ninyo, Abangan ninyo. Probably bago matapos ang February, may malaking bagay na mangyayari. Posibleng may magandang mangyayari. Ang taong bayan kasi galit na Lumalabas na sa kalsada. Ito may pag-asa tayo. Nakikita nyo na nagbubunga po ang paghihirap ng bawat isa. Paghihirap ninyo, pangangampanya nyo sa mga kamag-anak ninyo. Sa pagtutol at pagsigaw nyo dyan sa social media nyo, sa Facebook nyo, sa YouTube nyo, sa TikTok nyo, yung sigaw nyo na tayo'y inaapi ng taong bayan. Ang taong bayan ay inaapi ng gobyernong ito. Kaya maraming salamat doon sa inyo na patuloy na sumusuporta. Itong nangyari sa Cebu ito po ay bunga ng sigaw ng buong Pilipinas. Ito ay sa Cebu lamang. Pero alam nyo, napakalaking bagay ninyo. Hindi lang po kami mga DDS vloggers. Kayo mismo, kayong manonood. Kayo ang nasa likod dito. Kayo po ang lakas ng loob namin. Kayo po ang tunay na nagsasalita. Kami ay parang mikropono nyo lang para lumakas ang sigaw ninyo. Pero ang tunay nagsasalita dito, kayo buong Pilipino. Kaya maraming salamat, tuloy-tuloy lang po. At this is to encourage everyone na may nagiging resulta po yung ating dina-downplay nila ito. Pansinin nyo si Marcos, walang sinasabi ngayon nakakaasar. Wala siyang binabanggit kung hindi pogo, pogo, pogo.
Droga, 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 drug war, drug war, drug war. Napaka-hipokrito nitong si Marcos. Siya nga, hindi makapag-drug test eh. Siya nga ay bangag. Di umano, sabi ni PRRD. At naniniwala ang taong bayan na bangag siya dahil takot siya magpa-drug test. Pero wala, dinadrownplay niya to. Sama siya ng sama. Wala silang maipagmalaki. Kung hindi, dinidikit si PRRD sa pogo, pogo, pogo. Ano po ang pinagmamalaki ng Duterte? Huwag niyo pong kakalimutan ito. Ang pinagmamalaki ng Duterte is the Duterte brand itself. Yung branding ng Duterte. Galit sa adik. Galit sa NPA. Masasabi nyo ba na ang Marcos ay galit sa adik? Hindi. Masasabi nyo ba ang Marcos galit sa komunista, galit sa NPA, galit sa mga kaliwa, galit sa mamamatay tao? Hindi. Galit sa korap? Masasabi nyo ba na galit sa korap ang mga Marcos? Hindi. Puro sila narrative. Puro sila media release. Puro statement, walang katotohanan. Ang Duterte brand, gawa, tapos mandato galing sa tao. Nakikita nyo yung picture na yan? Yan po ang mandato galing sa tao. Tingnan po natin ito. Maganda tong sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, tonight, ito yung sinabi niya kanina, tonight let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of the man, the leader of the House of Representatives, Martin Romualdez. He is responsible in weakening our institution. Ito nakakasar kay Tamba. Dahil sa pangarap niya na gusto niyang maging vice president, pinahihina niya ang institusyon. Pinahihina niya ang opisina ng vice president. Pinahihina niya ang kongresista. Pinahihina niya even the legislative bodies. Bakit? Dinaan niya sa ayuda, ayuda, ayuda. For what? Dinaan niya sa pera, pera, pera. Dinaya niya sa projects, projects, projects. Sino nagsabi niyan? Ultimo mga congressman like Alvarez. Oh, may mga nagsasabi talagang binayaran ng 150 million. Di umano, itong mga pumirma. Anong ginagawa ni Tamba? Pinahihina niya institusyon. Dahil sa pangarap niya na maging vice president, wala pong masamang maging mangarap. Dapat talaga ang tao ay nangangarap. Pero ang pangarap ay pinaghihirapan. Ang pangarap ay tinatrabaho. Ang pangarap ay nagsasakripisyo. Hindi ang pangarap binabayaran mo. Hindi ang pangarap sinisiraan mo ang ibang tao. Hindi ang pangarap ay dinadaan mo sa pananakot. Tamba, ang pangarap, samahan mo ng sakripisyo. Magsilbi ka sa taong bayan, mamahalin ka lang taong bayan. Sakripisyo ka. Yung yaman mo, ibigay mo sa taong bayan, magsakripisyo ka, mamahalin ka ng taong bayan. Hindi yung ikaw ikaw ang bida, ikaw nagbibigay ng pera, kaya hindi ka mamahal ng taong bayan. Nakikita nyo, sangayon po ba kayo sa sinasabi ko? This person is a fake person. Kaya kahit anong gastos niya ng pera, hindi siya minamahal ng taong bayan. Walang kapag-asang manalo itong si Tamba. Sabay, ang pag-asa lang nito, tanggalin, eliminate, baka patayin o pahinain ang institusyon, pahinain ang kalaban. Iprotesta ang kalaban. Wala nga itong kalaban ngayon di ba? Ano sabi ng COMELEC? Sinuspinde. Hindi pinalaban yung kalaban niya. Di sino? Wala siya kalaban ngayong eleksyon. Hindi panalo siya, congressman na naman siya. Ganyan po gawain nito. Ayaw nito magsakripisyo para makuha ang pangarap. Ang gawain nito, tanggalin ang kalaban para siya makuha niya ang pangarap niya. You look how lucid this person is. Tama si Marcoleta They want to impeach the vice president because he wants to become the vice president. Hindi po pwede yan. Pambira, ilang tayong Pilipino? Pinaiikot tayo ng isang tao? Sila lang ni Saldico, di umano ang may hawak ng pera. Pera ng buong Pilipinas hawak nila. Bakit? Sino sila? Diyos ba yang si Tamba? Hari ba yan? Marcos, kung may paninindigan ka, Marcos, tanggalin mo si Tamba as speaker, nakakasira sa bansang Pilipinas May kaso yan, dapat mag-inhibit yan. Pinag-i-inhibit nga yan Di ba? Marcos, asan ang tayo mo? Asan ang tayo nito mga kandidato ni Marcos na 12 senatorial balls? Asan ang tayo ninyo? Tama ba na ang pinsan niya ay speaker? Tama ba yun? Tama ba na may kaso siya? Ayaw pa rin magbitaw? Ayaw mag-inhibit? That is unethical. Si Tevez, may kaso, pinatanggal mo agad.
Ikaw ayaw mo maghinibit? Gaano ka kaipok? Tingnan nyo itong mama na to, napaka-ipokrito ang animal. Ang nakakaasar ito mga politiko. Ito sila Marcos, walang pakialam. Yung mga senator niya, ang pinagmamalaki, walang pakialam. Kaya sabi ko kung nagbibingi-bingihan itong mga senator niya, mga senatoriables niyang kandidato, kung nagbibingi-bingihan niya ngayon sa mga kalokohan ng pinsan ni Marcos at ni Marcos, paano pa pag nanalo yan? Hindi niya ipagtatanggol ng taong bayan. Tatahimik lang yan, hahayaan si Marcos. Bakit? Ngayon nga ang eleksyon, tahimik Walang sinasabi pag nanalo pa si Marcos. Diba? So wag tayong papayag mga kababayan ko. Magtulong-tulong tayo, okay? This is very important na ikampanya natin straight, vote straight PDP. Ha? At lalaki pa, nakita nyo yung crowd na yon. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Marami pang activities and may mangyayari pa ngayong February na ikakatuwa natin na makikita nyo mas dumadami ang mga susuporta dyan sa Duterte brand. Next topic po tayo. Ito. Maraming salamat PRRD dahil naalala ko yung pinangako ni PRRD na sabi niya, iikot ako ng buong Pilipinas, ikakampanya ko si Pastor Kibuloy. Alam niyo po, para dun sa mga hindi nakakaalam, PRRD is Pastor Kibuloy is PRRD. Kung meron mang matalik na kaibigan, pinakamatalik na kaibigan si PRRD, ayan ni si Pastor Kibuloy. Sa lahat ng tumatakbong senador ngayon, sa lahat ng mga politiko ngayon, ang pinakakaibigan ni PRRD ay si Pastor Kibuloy. At si Pastor Kibuloy, matapang hindi duwag. Kasi kung yung iba, iniwan si PRRD because of money, si Pastor Kibuloy hindi iniwan si PRRD. Kung yung iba na kaibigan ni PRRD, iniwan siya dahil sa pangarap, dahil sa power, si Pastor Kibuloy hindi humingi ng posisyon nung presidente si PRRD. Hindi siya pumosisyon, hindi siya tumakbo. Ngayon lang po tumatakbo si Pastor Kibuloy. Ngayon hindi na nakaposisyon si PRRD. That is counterintuitive. Kabaligtaran po ang ginagawa ni Pastor Kibuloy. Bakit po? The man is sacrificing himself para sa bayan na ito at hindi niya iniiwan ang Duterte. Ako, alam ko with all my heart, alam ni PRRD yan, alam ni Vice President Sara yan, alam niya ng mga Duterte. Sigurado po ako. Hindi nang iiwan. Kasi kung nang iiwan si Pastor Kibuloy, hindi niya po iniwan. Papaalala ko lang sa inyo. Binanggit niya before sa amin, inaalok siya ng pera, ng posisyon, at hindi siya gagalawin. Bumaligtad lang siya. Hindi siya pumayag, kaya binanatan ang SMNI. Kaya binanatan si Pastor Kibuloy, kaya nakakulong. Kaya kung meron man talagang kayong maaasahan at kung talagang mahal nyo ang Duterte, maaasahan nyo po si Pastor Kibuloy, never, ever tatraidorin. Malabo yan. Hindi siya traidor at hindi niya lalo na tatraidorin si PRRD. Pakinggan po natin yung sinabi niya. Mayor, good evening. Sir, bakit po natin kailangan iboto si Pastor sa Senado? Ngayong gabi, maayo kay natunong na irali karon o maka pagawas ko sa akong sentimento sa akong mga kandidato nga akong gitanaw. Gipili na ko ni para mag-ubad ni purong tarong ni nga tao. Si Pastor Diyos noon, maayong tao, buutan. Ayun sabi niya, si Pastor ay mabuting tao. Alam nyo naman to si PRRD, hindi ito magsasalita ng kasinungalingan. Pag ito sumuporta, sigurado siya. At the same time, hindi adik si Pastor Kibuloy, sure ako. Hindi ko alam yung mga kandidato sa kabila kung adik. Pero to si Pastor Kibuloy, alam ko, willing ito magpa-drug test. Gusto ko nga, sabay pa ang Banateros at si Pastor Kibuloy magpa-drug test. Hindi kami takot sa drug test. Bakit? Hindi mo kami adik Ewan ko yung presidente nyo, bakit takot magpa-drug test? Sinisiguro yan ni PRRD, mabuting tao si Pastor Kibuloy. No. Siya mismo sinasabi, wala akong nakikitang mali sa kanya. Why? Alam ni PRRD, inosente si Pastor Kibuloy. Kaya lang siya nakakulong dahil yung kanilang closeness, dahil yung kanilang pagkakaibigan. Yun lang ang dahilan kaya nakakulong si Pastor Kibuloy. Kaya pag may nagtatanong sa akin, ay, kay Pastor Kibuloy ka, ay sa kamusta mo yung kaso niya? Totoo ba yun? Sabi ko, hindi. That is political harassment. Ito, si PRRD mismo nagsasabi,
Inosente po si Pastor Kibuloy. Siya lang ay biktima ng mabahong politika ng gobyerno ni Marcos at ni Tamba. Wa ko'y makit ang sayop niya. Umuna sa Senado si Pastor. He would be a good conscience. Siya ay pwede mag-conscience. Eh sabi niya, siya ang magiging konsensya ng Senado. Alam mo, nabanggit ko na po ito eh. Yung standard ni Pastor Kibuloy, ang talagang pagkakakita ko sa kanya, hindi mo siya pwedeng lagyan ng pera. Hindi kailangan ng pera ni Pastor Kibuloy. Marami ang kanilang simbahan yan. And yet, ni isang kusing walang nakapangalang kay Pastor Kibuloy. Yan po ay pag-aari ng buong simbahan. No? Hindi mo siya pwedeng bili ng pera, hindi mo siya pwedeng bili ng power. Anong ibig sabihin nito? Tataas ang standard ng Senado. Pag merong palpak dyan, kahit kaalyado pa yan, pag mali, mali. Parang banateros. Pag mali, banatan. Ay, pag banatan. Pag tama, palakpakan. Alam ko ganyan din ang magiging attitude ni Pastor Kibuloy sa Senado. Hindi yan tatahimik kung kahit kaibigan, kung mali ang ginagawa. Siya ngayon ang magiging liwanag. Matatakot sila. Yan yung sinasabi ni ano eh. Siya ang magmumulat, siya ang magmimistulang konsensya sa Senado. Kasi kung meron silang kontsabahan gagawin doon at mali at korupsyon, alam nila, mapapahiya sila kay Pastor Kibuloy. At hindi lang yan. Alam nila, si Pastor Kibuloy, may sariling media, ang SMNI. Magsasalita yan. Kami sasabihin namin, ang mali dyan sa Senado. Hindi nila pwedeng patatahimikin si Pastor Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy, pag mali, mali. Siya diha sa conscience sa Senate. Nakulang sila diha og lecture sa unsay maayo, unsay tarong, unsay dili. Si Pastor, akong gitanaw na mo'y magda sa kapag-uhan diha sa Senado. Yun, ako naniniwala dyan. Ganda nito. This is very crucial. Si Pastor ang magdadala ng pagbabago sa Senado para sa Diyos. Ulitin ko yan. Si Pastor Kibuloy ang magdadala ng pagbabago sa Senado para sa Diyos. Isa-isahin natin. Isipin ninyo, kung magbabago ang Senado, napakalaking bagay. Why? Ang Senado po, bagamat ito'y katumbas ng House, ng lower house, sila po ay mataas ang mandato galing sa taong bayan kasi nationwide po ang boto.